Hihiling po ang Office of the Ombudsman ng freeze order sa mga ari-arian at bank account ng 3 kongresisang idinadawit sa umano'y anomalya sa mga flood control project. Kanina, nagsampa ang DPWH sa Ombudsman ng mga reklamo kaugnay sa mga proyekto sa La Union at Davao Occidental. Saksi, si Salima Refran. Hindi yan tagusan, no? Props lang. Sir, pa. Anak lang mga tao. Hindi na itago ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagkadismaya niya noong mag-inspeksyon sa dike at riprap sa Bawang La Union noong Setyembre. 2 metro dapat ang haba ng mga tubong ikinabit sa dike. Pero wala pang isang talampakan ang kanilang nakita at tila idinikit lang sa lupa. Ayon kay Dizon, inaward sa kumpanyang Silver Wolves ang proyekto na nagkakahalaga ng halos 180 million pesos. Dahil sa anyay substandard na proyekto, kasama ang Silver Wolves Construction Corporation sa mga inireklamo ng DPWH ng graft at malversation through falsification sa Office of the Ombudsman. Iniuugnay ang Silver Wolves kay Benguet Representative Eric Yap na naging chairman din noon ng House Committee on Appropriations. Silver Wolves Construction Corporation, a person of interest here is Congressman Eric Yap, who is known to be the beneficial owner of the company. He divested from it a few years ago, supposedly, but there is reason to suspect that he is still the beneficial owner of the company. Dawit din ang kapatid ni Yap na si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap at si Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sila ang lumabas sa report ng Anti-Money Laundering Council na tumanggap umano ng hindi mababa sa 70 milyong piso mula sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Kasama sa remittance ng Diskaya na natag ng Anti-Money Laundering Council. Bank-to-bank transfer. 2020 and 2019. Kasama sila sa pagkilos ng kontrata. Sila'y nakikialam at nakikiisa sa pagkilos ng kontrata. Bakit magbibigay ang kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata? Ipakikisuyo ng Ombudsman sa AMLC na humingi sa Court of Appeals ng freeze order sa mga ari-arian at bank accounts ng 3 persons of interest. Inireklamo rin ang St. Timothy Construction ng mga Diskaya para sa 96.5 million pesos na Ghost Flood Control Project umano sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nakaharap din sa mga reklamo ang 20 DPWH personnel. It is non-payable, no? And it holds a similar penalty as the other cases, which is life imprisonment. No? Ayon kay Ombudsman Remulla, diretso na sa preliminary investigation ng mga reklamo. Sinusubukang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng magkapatid na Yap at Pleito. Sinaksihan din ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes ang paghahain ng reklamo. Sa pagdinig ng Senado kahapon, sinabi ni Reyes na sisimulan na nila ang live streaming ng mga pagdinig ng ICI. Pero sabi niya ngayon sa isang pahayag, kailangan pa nilang pag-aralan ang mga patakaran para rito, lalo't sensitibo ang impormasyon sa mga pagdinig. We have to adopt rules of procedure regarding live streaming. So, in fairness to the parties that are going to attend, we have to have a rules of whether they consent or not. Dagdag ng ICI, walang hearing sa susunod na linggo dahil hindi raw makakadalo si ICI member at dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.